magkaroon kami ng konbensyon sa aming mga party list na ang mga pakikipag-usap sa mga presidential candidate ng opposition ay nailahat namin na nag-narrow down dun sa Liberal Party at Nationalist Party. Pero mas nakakaugos yung pakikipag-usap namin sa Nationalist Party dahilan sa sila ang nagbukas na tanggapin ang dalawang kandidato ng makabayan. Bagay na walang counterpart offer sa panig ng Liberal Party. Magkausap kami ni Senator Roynoy Diretsahan. Meron kaming mga pinalakay na mga issues na publicly nababanggit at saka binabasa niya sa amin yung kanyang platform at meron discussion na issue ng Senador na at yung mga kaugnay na mga issues sinasabing kailangan magkaroon ng brochure na kung saan ay binuksan nila yung patuloy na pag-uusap. Pero doon sa posibilidad na pwedeng makapasok kami doon sa slate ready, walang alok o invitasyon. Ngayon, ang pangyayari na nakabigla sa amin at nagpabago ng aming kapasyahan na ito nga, tumakbong independent ay yung pag-anunsyo ng NP-KDL Formal Alliance na merong isang covenant, merong isang kasunduan, nakasulat, nakapirma. At ang matingkad doon sa deklarasyon na yun na magsalita si Congressman Bongbong Marcos na ang issue ng mga Marcoses na ang mga Marcos ay hindi na issue sa halan na ito at sabi niya ang issue nga na Pinay kahirapan. Nabigla kami sa statement ni Senator Villar bilang presidential candidate ng Nationalist Party. Sabi niya, kalimutan na yung nakaraan. Bobo. Nabigla kami rin kasi nung huling pag-uusap namin kay Senator Villar, pinaplansa namin yung kasunduan dun sa platform. Meron siyang nakasulat ng response. At sa aming pag-uusap, dinagdagan yung mga punto, isang napagkasunduan ay yung kanyang commitment na porsigihin yung pagbayad ng compensation sa mga victims ng human rights violation during the Marcos dictatorship at saka yung recovery ng Marcos government. Doon sa pagsabing kalimutan na ang nakaraan at sa pagpasok ng NP sa KBL na ang KBL ay practically isang patay na partido or more than at katunayan ang sa secretary ng dokumento na dalawang pangalan ng Bongbong Marcos as President, Imelda R. Marcos as Secretary General. Looks like it's a family party. Bakit? Ang isang major party na nagpapakandidato ay mag-aalok ng isang alyansa sa isang repudiated na party. Repudiated kasi dito ng panahon ng Revolution ng Marso ay bubuhayin niya ng NP sa pamamagitan ng commission. Isang malaking sampalyan sa mga biktima ng Marcos dictatorship na karamihan ay constituency namin. So hindi namin ito, nakita namin untenable na yung sumama kami sa isang one-piece lane na ganito ang sitwasyon. Ngayon man, iniwan namin bukas ang continuing engagement kay Senator Villar at sa ibang presidential candidate, particularly sa Liberal Party, doon sa naiiwang nakabukas na pintuan ng patuloy na pag-uusap. Marami pang mangyayari bago ang actual electoral campaign, and we will continue to study the situation and make the appropriate actions. Pero sa ngayon,
sa pagpupulong kanina ng mga leaders ng iba't ibang parties, constituent, iba't kabayan, meron kaming deklarasyon tulad ng unang desisyon namin na buuin ng makabayan at lumahok sa halalang senatorial na kaya namin ipanalo ang aming kandidato at gagawin namin yon bilang sa independent run. We will build our alliances as we have been doing at the regional and provincial level. Meron kaming pagtitiwala na makakayanan namin dalhin ang kampanya at pagpanalo. Maraming salamat. Ang makabayan ay nagpasa ito ng resolusyon para i-field kaming dalawa ni Kasatur, kasama na si Katedi. Si Katedi ay mananatili ngayon sa bayan muna dahil may isa pa siyang termino. Pero doon ay malinaw na dala namin bilang senatoriables yung malinaw na plataforma ng makabayan. Ito ay 12 punto. 5 na lamang ang aking babanggitin bilang highlights nitong plataforma na ito. Una ay yung mabuting paggugobyerno, good governance. At yung usapin ngayon ng kay Marcos at pagkalimot doon sa masama, bangungot na alaala ng martial law ay hindi namin makokompromiso. Sapagkat kasama ng plataforma ng good governance ang accountability. Accountability ni Gloria ngayon sa kanyang mga ginawang krimen laban sa bayan at accountability noong unang panahon dahil hanggang ngayon hindi pa nakakakuha ng hustisya ang mga martial law victims. Gabriela ng Masa! Lisa Masa! Okay. Thank you.